Live mula sa South of France, ito ang Sana! Alright, magandang gabi po dyan sa Pilipinas. Makaka-chit-chat po natin ang walang iba kundi ang isang batikang judge sa boxing na walang iba kundi si Attorney Edward Ligas. Antabayanan po natin siya maya-maya lamang at atin po siyang makakapanayam at kung sino po ang may interest sa inyo na gusto rin magtanong kung ano yung kanyang na-experience na pambubuli sa kanya, malalaman po natin yan maya-maya lamang. Hey, go ahead. Nabanatan ko talaga kaninang umaga, hindi Oo. sa yung station na nag-live ako, yung isa pang number 1 station sa Cebu, yung DYHP, no? Number 1 siya sa Visayas, Mindanao, na may sports segment ko ako doon sa DYHP. Yung kanina naman sa may Facebook Live, ibang station din yun, no? 1 hour yung programa na yan sa DYLA at saka sa Facebook Live. Maraming nanood na mga boxing trainers and coaches kanina, no. So at least naman na yung mensahe na naparating yun kay Cuadro Alas. Sigurado yun, attorney. Kasi kung titingnan mo, attorney, no? Alam nyo, attorney, kung hindi nyo na itatanong, matagal na kami nakasuporta dito sa boksingero ito. Nung panahon na, naalala mo yung nagkaroon ito ng kaso na isinampas sa kanya ng act of lasciviousness? Oh, sa ano yun, sa Taguig, no? Yung 17-year-old na pero kami yung attorney, kami yung naka-found out na the girl is not 17 years old, but rather, hindi po siya minor. Okay. So pero Oo, so kaya namin siya naibalik sa kanyang pedestal na nakalaban uli siya sa boxing. So kayo yung tumulong. So what happened to Yes. that case? We called us Golem. Our group, we called us Golem. Binubuyan ng kanyang dating cornerman, dating cutman niya na si Mr. Stephen Lunas. At tapos yung may bahay ni Champ Nonito Donaire, si Ma'am Rachel Donaire. Okay. Ako, tapos yung isa naman nakabase siya sa Bahrain, yung isa nakabase sa Qatar, at yung isa nakabase sa Pilipinas. So we did our best to help him. Pero hindi namin ine-expect na mali palang tao yung tinulungan namin, attorney. Pambihira naman. So what happened to that case, no? Yung sa acts of lasciviousness, hindi minor yun. So it was resolved amicably na It was me who did everything, and I found out sa kanyang birth certificate na hindi po siya minor. Okay. Opo. So pero kahit hindi minor, pwede pa rin acts of lasciviousness. Pero yes, kaso po, in relation to child abuse. nag-back out yung babae. Nag-back out yung babae. Inariglo siguro. Yes. Kami rin ang gumawa nun, attorney. Kami rin. Inariglo. Okay. Pero may record na siya dahil na nandoon mismo sa yun, sa Google. Pag i-Google mo, nandoon yung kaso. Kaya Attorney, dito sa Amerika, pag tinanong niyo kasi mayroong pangalan, sasabihin sa iyo, basta puti ang vlogger, sabihin sa iyo, yung boxer na nanggahasa sa Pilipinas. Wow, my God. Yun ang pagkakilala nila sa kanila. So, ganun ang description sa kanya? Oh. Yes. Pambihira naman, no? Hindi lang yun. Ang alam ko, aside yung sa Taguig na yung acts of lasciviousness, mayroon pa siyang pinaanakan doon sa Ormoc, no, na humingi ng child support, umabot sa barangay. Siguro na na yun, asikaso din niya, no. Almost kasabay doon sa acts of lasciviousness na yan. Yung yes, attorney. At alam mo ba, attorney, na ako ang unang nagpaluwal ng pera para padalhan yung dalawa niyang anak pambili ng kanyang school supply. Nangutang siya sa akin ng 500 euro. Pero sabi ko sa kanya, binalikan mo ko, ang ibalik mo na lang ay $500. Pero unfortunately, sabi niya kahit pamilyon ang utang niya sa akin, hindi niya ako babayaran. Ano siya sa matagal na rin. That's why sinabihan ko siya kahapon na yung nag-umpisa kami yung media sa Cebu, no, yung tumulong sa iyo na parang sumikat ka, tapos kilala ka namin. Tapos parang ngayon nga sumikat ka na, parang hindi mo na alam kung saan ka galing. Tapos parang sino ka? Sinabihan ko talaga No, so yung kahapon parang gusto na ako niyang sapukin.
So yung Yan. Ay, ganito yan, attorney. Pwede mong dahan-dahan yung blow by blow mo lang na ikwento yung nangyari sa inyo dun sa Japan, please. Sige, okay. Yung kahapon, dahil pauwi na ko sa Cebu, no? Narita to Cebu, direct flight siya. So, siguro mga Japanese time, mga 2 o'clock ng hapon, no? Doon ako sa isang duty free, naghanap ako sa gate 91, no? Sa tapat niya, mayroong naghanap ako ng Royce chocolate para sa asawa ko at saka sa anak ko. Yung parang pasalubong, yung Royce chocolate. Tapos wala Opo. na. Pagkatapos, nandoon na sila sa harapan ko. Pag lumingon ko, nandoon na silang tatlo. Parang kinu-corner nila ako. Tapos gumano na si Casimiro. Ito yung tao na palagi akong sinisiraan. Parang sinasabihan ako niyang ganun siya. Palagi akong sinisiraan. Ko, bakit nasabi mo sinisiraan kita? Siya, nung una pa, sinisiraan mo ako. Ko, lahat ng sinasabi ko, totoo naman, facts yun. Tapos, taga-media ako, aside from being international judge, may sports segment ako sa isang radio station sa Cebu. 2 yung radio station ko na may programa ako sa Cebu. So, sinabuyan ko siya, ito yung problema mo, hindi mo alam yung trabaho ng media. Siya, hindi. Sinisiraan mo talaga ako. Tapos gusto niya akong sapakin. Yung kasama niya, yung matangkad, sinabi na, wag. Tapos mukhang uminitar yung ulo ko dahil yung parang inaano ka, parang binubuli ka, yung siya Binubuli ka. So sinabihan ko siya, are you threatening me? Tapos mukhang umano na yung boses ko, tumaas na. You are a professional licensed boxer. Ako din, professional boxing judge. May license ako sa WBO, IBF, at saka sa Japan, at saka sa Pilipinas. So kung gusto ninyo, dahil siguro kung di physically harm me, magsampa ako ng kaso doon sa GAB o sa GBC, pati sa regular courts, no? Mabuti na lang, hindi niya, yung isa, inano siya na, wag, sinabihan, doon ko na na, ibang klase to si, General Casimiro, parang walang pinag-aralan at saka walang mudo. Mayroon namang walang pinag-aralan, pero maganda yung ugali. Si Casimiro, 2, walang pinag-aralan at saka walang masama yung ugali niya, no? Parang ganun klaseng tao. Professional. Parang ganun. Baka unprofessional. Totally unprofessional. Unprofessional talaga. Tama yung sinasabi ni yung statement ni Mr. Uwashi. Mr. Ohashi also. No, si Mr. Uwashi, yung manager ni Naoya Inoue. Ni Naoya, Today mayroon siyang statement na pinalabas. Sinabi niya na there is no match will happen between Casimiro and Naoya Inoue, dahil si Casimiro daw ay irresponsible and unprofessional boxer, sabi niya. So yes, hindi sa akin yun. Nabasa ko rin yun, attorney. So parang ganun, parang napikon din yung Japan Boxing Commission dahil when I interviewed yung ni Tsuyoshi Yasukuchi, yung CEO ng Japan Boxing Commission, dahil kilala ko rin siya, Casimiro won impressively last Sunday night dahil Monday ko siya tinanong siya, yes siya, but we will suspend him for 6 months siya. Is that okay? Well, it's the decision of GBC. Mukhang napikon sila yung nag-press con si Casimiro right after the fight na sinabi niya, I don't care, no? Kahit overweight ako, even I'm overweight, as long as I win in the fight, di ba? Parang dating sa mga hapon, unprofessional to, no? Unprofessional na tao, parang ganun. So, doon siguro naka-aggravate pa yung sa penalty instead na 6 months, naging 1 year na yung suspension niya. Tapos, ang epekto nito, dahil ang Japan Boxing Commission is one of the strongest commission in the world, no? So, kahit sabihin pa na yung meted ng penalty na 1 year suspension ay yung Japan, pero yung Games and Amusements Board sa Pilipinas, yung GAB, hindi naman kaya yung desisyon ng Japan dahil yung Pilipinas nagpapadala ng boxer dito sa Japan. So lahat ng mga legitimate commissions, ginagaling din nila yung ibang komisyon yung desisyon. So mahirapan si Casimiro kahit pa sa Pilipinas, sa Korea o sa Vietnam na may fight siya, no? Iwan ko sa Amerika kung totoo ba na yung US visa niya na cancel dahil doon sa sexual abuse. Siguro mas knowledgeable kayo doon.
Wala akong visa yan dito sa sa Walang Amerika. visa. Oo. So walang Hindi visa pala. makapunta That's why rito. pala hindi na siya nakabalik sa US pala, no? Parang ganun Yes. Oo, kasi nga, attorney, hindi siya kayang ikuha ng visa dahil nagkaroon siya ng problema dun sa last na visa niya kasi pinaputol yun ni Sean Gibbons sa TGB. At saka yung isa, Thomas Brown ba yun? Dahil Oh, may yun problema yung daw. TGB. Oh, yun yung TGB. Promoter. Dahil may ano daw siya, may problema daw yung sa yung sa tax ba yun? Yung sa tax, yung sa niya, yung sa pagkatapos niya manalo, mayroon pa siyang mga obligations na hindi na comply, parang ganun. Kasi So, ang nangyari yun, doon sa laban niya kay Rigondo, nung pagkatapos niya lumaban, kinuha niya lahat yung pera niya sa bangko at tumakbo pa sa Pilipinas. That's why pala yung nabasa ko yung financial obligation supposed to be due to the US government. Hindi niya nabigay dahil tumakas kaagad siya. So, bad faith niya mismo, bad faith. So, hindi maganda. So, Tapos yung isa pang problema niya na bad din sa mga kababayan natin ay meron itong inanakan, hindi pala inanakan, binuntis sa UK na pinalaglag nila. Pambihira naman. So pati sa UK, mayroon siyang binuntis doon tapos pinalaglag niya. Yes, Tapos attorney. Sabi, kinausap ko pa yan. Kinausap ko pa yan ng dibdiban. Sabi ko, Champ, hindi ka ba naawa sa bata? Kasi baka mamaya magiging world champion yan kung lalaki yung magiging anak mo. Wala talaga. Buo na yung loob niya na ipalaglag yung bata. Walang kasalanan yung bata sa ginawa nila. Pambihira naman, no? So, hindi maganda pag ganun yung nakaano yun sa parang ba yun? Parang makarma ka. Pag ganun ginagawa mo. Parang makarma ka. Tapos sinabihan ko siya, dati ka pa palaging nag-overweight dahil in 2014, yes. light flyweight championship sa Waterfront Hotel and Casino dito sa Lahog, Cebu City. Kalaban mo Mauricio Puentes in 2014. Nag 108 yung yung supposed to be yung light flyweight, ang tumimbang siya ng sobra ng 5 pounds. So 113 po yun 113. So 113. So doon pa sa weighing scale, wala na siyang talo na siya. Pero kahit pa man overweight siya, he destroyed Puentes by ni-knock out niya doon sa laban. Hindi lang ganoon. Doon din sa Manila, ilang beses siya nag-overweight pero naka-recover din. Naka-recover. Yun sa Dubai, di ba? Yung sa Dubai 2022. Doon hindi siya naka-recover, attorney. Hindi siya naka-recover. Yung tiyan niya, di ba? Hindi siya. Nagkaroon siya ng GERD. Nagkaroon siya ng GERD. Tapos yung sa 2022, doon sa December ba yun, doon sa England, na nag-sauna siya dahil overweight siya, di ba? Bawal namang sauna. Dahil mayabang siya, nag-video-video pa siya nakita, hindi natuloy yung laban. Tapos, ang nangyari doon, in-strip yung belt niya ng WBO niya. So, parang siya, parang ugali na, I don't know, ang pattern doon sa niya, that's why sinabi ni yung GBC, kahit para umakyat sa ibang division si Casimero, kahit heavyweight daw, sabi niya Sukutsi, pag ganun ang ugali niya, walang disiplina, matindi kumain, so ganun pa rin, mag-overweight pa rin kahit heavyweight daw, sabi ng Hapon. So, hindi daw maganda yung ehemplo si Casimero sa mga boxers, no, parang ganun Pero ako dahil yung may mga followers siya na parang mga talangka yung pag-iisip. Yes. Correct. Parang ganun na mga trolls walang ang gusto nila, iwan ko. Pero sinabi ni Jason sa akin kapon, daw yon? Yung mga trolls daw na nagbabash o ko, sila lang daw yon, sinabi niya. Siya, wala namang mga bashers, kami lang yun nagbabash, ginagawa lang namin para sa kapatid niya. Kung ganun ba? Siya, yun ang sabi niya. Pero I was really totally disgusted with what happened yesterday, no. So that's why binanatan ko siya sa radio program. Bukas magsulat din ako sa yung sa social media, sa Facebook, yung pero attorney, maganda yung yung ginawa mo. Kasi nakala ng mga tao sinisiraan natin siya ikaw personal experience mo. Personal experience mo talaga yung nangyari. Personal experience mo, tapos pa sa akin mayabang at saka parang sino kung anong klase ito, parang gusto niya, ang gusto lang niya isulat o ibalita yung yung mga positive tungkol sa kanya, pero yung negative ayaw niya gustong ibalita para siyang
para siyang politikong ipal na pag Oo. against him, wag ibalita. Magalit siya, Oo. hindi maganda. So that's why para kung sino na sabihan ka, parang ganun. Sino ba to si Casimiro? So wala akong pakialam sa kanya. So kung gusto nila mag-ano ng wala din akong problema. So parang ganun. Pero nagpasalamat ako na hindi lang kayong naggrupo, mayroon pang ibang mga vloggers na sumusuporta sa akin. Tapos bago lang kami na natapos ni Homer Sison dahil kaklase ko siya, classmate ko siya sa kolehiyo, nag-usap din kami dahil gagawa din siya ng article. Alam mo ba, attorney, during the time na pinagtatanggol namin si Casimero, naging kaaway ko yan si Homer Sison. Naging kaaway ko si James Piazat, nakaaway ko si Ed Tolentino, nakaaway ko si Diane Castillejo, nakaaway ko si Mr. David. May mga pangalan? Yes, wala po akong natatakutan eh. Bihira. Katulad ngayon, di ba, agad-agad nakita ko yung naagrabyado po kayo, agad-agad ako nag-reach out sa inyo kasi gusto po natin katotohanan. Gusto natin ipakita sa tao, ayaw natin na Kasi nung mga panahon po na yun talaga, maling-mali naman yung nireport nila sa Sison kasi ang sinabi nila tumakas. Tumakas si Janrel, which is wrong. Kaya doon kami nagkaroon ng diskusyon ni James Yasat na hindi siya tumakas. Unang-una, pinail pa lang yung kaso. Wala pang kaso. Hindi pa nakakaakyat sa sa korte. Nasa pa lang. Prosecutor's office pa lang. Exactly. Okay. Pambihira, no? Pero sa sinabi nga niya na daw ako. Ay, attorney, kilala mo ba si Diego? Diego Bandido ng Omega? Kaibigan ko sa ito, sabi niya, si Attorney Ligas, maraming vloggers na pinaiyak yan. Hindi naman tayo pero ng Davao? Dahil ang lang yung ayaw ko lang ng dahil for example, boxer, sinabihan ko sila na alam ko yung buhay ng boxer, no, yung nagtitraining. Mahirap yun. Tapos pag umakyat sa ring, mahirap din yun dahil hindi mo alam, baka madisgrasya siya, di ba? So saludo ako tulad ni Manny Pacquiao, ni Nonito Donaire, di ba? Si Nonito Donaire, si Manny Pacquiao. Kahit ikaw, Junrel, dahil nakapagbigay ka ng yung pride ng bansa dahil 3-time world champion ka, pero yung ugali mo, pambihira. Sinabihan ko sila kahapon, wala kang mudo. Galit na rin ako doon, Parang inaano ka, parang gusto kang ibuli, Sino ba tong tao na to, So, yun ang nangyari. So, bukas... Attorney, hindi bawal nagmura sa Choco, So sorry, Hindi, sabi ko hindi bawal. Hindi bawal magmura. Sorry for my word, no? Attorney, may question ako, Attorney. Hindi. Attorney, may question ako. Wala ka bang plano na i-complain sa GBC? Yung magkapatid? Sampahan? Hindi, i-complain lang about sa ginawa niya sa airport. O sa GAB. Siguro, I'm weighing that option, no? Kung pwede, siguro, ko kay Chairman Rivera, pero kung siguro kung they physically harm me or touch me, siguro hindi lang sa GAB, pati doon sa Japan Boxing Commission, no? I may file a complaint for the revocation of his license, no? Kung yun, ang ganda nun. Attorney. Yes. Kung sa pahintulot nyo, ako ang gagawa ng complaint sa GAB at saka sa JBC. Walang problema. Okay lang. Okay. Walang problema. Bukas gagawin natin yan. I was challenging the team Casimero, Jonrel si Jason, na kung gusto nila, kung akala nila na mali yung report ko, pwede sila magsampa ng kaso. You can hire a lawyer dahil marami kang pera. Kung sa palagay mo na hindi ako tama. Pero tama ako dahil ang 6 months naging 1 year. So 1 year. Tama pala. Thank you kay Rufino. Kung kilala niyo mo siya. Tapos sinabi niya na anti Casimiro daw ako. Hindi. Mali ka doon. Yung last fight mo doon sa Okada, I was one of the judges, no, sa tatlo. Biruin mo yun. Ka sa scorecard ko. So, paano mo masabi na na anti Casimiro ako? Hindi mo lang matanggap na yung mga negatives na i-report ko, yun na nasasaktan ka dahil totoo siya. Na hindi paninira. Hindi na
ang katotohanan ay hindi paninira. That's all. That's, 'di ba? Hindi paninira yung katotohanan. Hindi, True. no? Basta. Attorney, pwede Yeah. ko magtanong. Ah, Lebron po, pangalan ko po. Attorney, may tanong ako. Regarding po this sequence, kasi nabanggit nyo nga itong pangyayari ay nandun sa Japan. Paano ba ang magiging stepping stone mo nito? Ito gusto malaman ng mga manonood na sumusubaybay dito sa storyan to. Ano ba yung unang magiging hakbang mo dito na pwedeng hindi to ng games in amusement board? Kasi alam natin, isa siyang lisensyadong boksingero. Ikaw ay lisensyadong boxing judges din po. So, when it comes na nagkaroon ng ganitong violation, kasi sa kasaysayan po ata na ito ng mga boxing, ngayon lang nangyari ito na isang kagaya nyo ay ginaganito ng isang boxer, na isang Pilipino pa. yeah, totoo naman talaga. Siguro sulatan ko si Chairman Rivera no doon sa nangyayari, tapos siguro if possible siguro if they can come up with disciplinary action with the two brothers gani Casimero brothers. Yes. Oo. Kasi sanction naman sila parehas ng GAB. Ano naman sila sanction sa GAB mismo dahil license din Oo. sila katulad Oo. ko. Oo. Pati mismo sa Japan Boxing Commission, no? Hindi naman natin sinisiraan sila pero inano lang natin yung katotohanan, no? So what if kung ordinaryong tao lang ako? So baka sinapak na siguro. No? Parang Ano yun, ganun. attorney? Ganun talaga. Dagdagan ko, attorney. Paano ang tema nung if ever ang games in amusement board? Any idea how months, years of suspension regarding this? Well, it depends sa it depends sa board, no, kung ano yung decision nila dahil kung maalala niyo siguro na yung nabalitaan niyo siguro next year, di ba, yung mayroong pangyayari dito sa Cebu, yung isang boxing judge na kaibigan ko, yung binugbog niya yung yung supervisor ng GAB. Oo. O si Olalo ba yun? First time nangyari sa buong mundo. Edgar Olalo. Oo. Edgar Olalo, binugbog yung si Director Jimmy Dunton. So he was suspended until now, independent. Wala siyang hindi Wala siya kasiguraduhan. Walang Wala kasiguraduhan. Wala Oo. pa siyang lisensya. Parang ganun ang nangyari. Attorney, sorry to interrupt merong gusto magpabati sa iyo, si Pau Salud, nanonood siya ngayon. Oy, Pao. Nanonood ngayon po. And he was also harassed. And he was also harassed by the Casimero. Gusto daw siyang lagyan ng grito. Bago gusto mong i-invite. Magandang gabi, Pao Salud. No, pati si Pao Salud, binabanata nila. Okay naman kami ni Pao. Kaibigan ko naman siya ngayon. So, parang Ayun. parang... Pau, di ka akit ka, Pau. Say hello lang to Attorney Ligas, Pau. Hello Pao. Magandang gabi po, no? Magandang gabi ni Pao Salud, no? Maraming maraming viewers doon si Pao Salud. So, ang ano ko lang ni Casimero, yung Casimero brothers, dapat yung nila, yung kasikatan ni Casimero, wag nilang ilagay doon sa ulo nila. Parang ganoon Dahil sumikat sila, parang mayabang na masyado. Si Jason mismo, until now, he was not able to prove na maging champion ang kapatid niya. Wala pa, di ba? Wala Yes. pa. Wala pa. Wala pa, hindi pa naging world champion. Tapos, hindi nga nagmayabang si Freddy Roach na who produced world champion, si Nasio Beristain, di ba? Si Yes, Robert yes. Garcia. So, mas mabuti pa yung father-in-law ni Nonito Donaire nakapag-produce ba ng world champion, di ba? So, ganong klase. Ito si mayabang to si Jason. Parang sino? Sobra. Sobra. Ganito Parang sino? So, that's why sinabihan ko sila, bakit? Sinasampahan ko nga yung mga congressman o mayors ng Cebu. Sila pa? Huwag niyo akong i-reject. Sinabihan ko. Si attorney. Anong gusto niyo Sinampahan ko nga mapalapan? yung isang congresswoman dito sa distrito namin ng Plander, tapos sila pa, yung mayor mismo. Matindi si attorney. So, huwag naman ganun. Ayaw ko lang yung yung sinasabihan tayo na gumagawa. Hindi ka gumagawa dahil alam natin yung batas na pag gumagawa ka, talaga, pwede ka sampahan. So, yun lang. I hope na yung magbago pa sila. Pero sa palagay ninyo, dahil na rin nyo sila, sa palagay nyo ba, pero mahirap na pag na yung kahoy. Sa tingin ko, tama ka, Attorney. Kasi biruin mo Attorney ako, ang full-time isa akong kapitan ng yate rito sa France. Oo. Pero because I love the sports of boxing, nakita ko yung
nangyari sa kanila. So, yun yung nagtulak sa akin na tulungan itong dalawang ito. Pero napansin ko in the long run, mali yung tulong na ibinigay ko. Na ibinigay ko yung dalawa kong kamay, abay gusto pa nila hilahin pati dalawa kong paa. Ano ba talaga yung ano? Bakit kayo nagkaano? You have been supporting before sa kanila. Bakit ano ba yung pinaka-issue na bakit na hindi mo na sila tinulungan ngayon? Ang nangyari nung attorney, sinalaula nila yung catman nila na si Mr. Stephen Lunas. Okay. Kilala Oo. ko yun ha. Oo. Lunas. Naawa kasi I treated Mr. Lunas more than a friend, more than a brother. So, nandito pala siya. Nandito pala siya, attorney. Sir Stephen, nakit ka. Magandang gabi, Mr. Stephen Lunas, sir. Nandito pala siya sa baba. Nanonood pala siya. Magandang Sir gabi. Stephen, kilala ka pala ni kilala ko siya, Katman siya, kilala ko. Oo, yun. Akit ka, Sir Stephen. Para may kwento niya rin ng konti. Para malaman niyo kung anong ugali nitong magkapatid talaga na to, attorney. Marami silang kaaway at ang ano lang hindi ko lang maintindihan yung ibang mga followers na wala namang alam sa boxing, parang ganun Pag parang sino din para ding mga Casimiro. Parang ganun ganun sila. Pag binabasa mo yung mga comments sila, mga post, parang wala naman silang kaalam-alam sa boxing, no? Pero pag nakapost parang expert na rin, parang ganun Pero they are entitled to their own opinion naman. Pabayaan na lang natin. Oo. So ang anuhin ko na lang siguro, magsulat lang ako sa Games and Amusements Board, no, yung nangyari doon sa Narita Airport, yung ginagawa nila sa akin. It's up to GAB kung anong gagawin ng GAB. I-reprimand ba sila or isuspenso ba yung license nila? It's up to Attorney, nandito yung isa mong kaibigan, si Diego Bandido ng Omega Sports. Ay, Jigo, hindi ka na nag-chat, hindi na tayo nagkita, Jigo Bandido, na-shock lang ko kay gwapo man tong imong gistorya bahin nila, di ba? Murag maayo kay Casimero bisan ako bitaw siya kinagapon ko basahan na akong post Inko bisag Gidaig man to nimo. Inko bisag butbuton ka, pero mo deliver ka, ay mong butbot wala mo abot sa lubot. Ang siya. Inko unsa may kuan na, di ba, gidaig ti ka. Pagkadaog nimo gidaig tagyapon ka, pero kini imong suspension ngano masuko. Attorney, Tagalog. Para maintindihan ng lahat. Please. Sinabihan ko na Inko kahit mayabang ka pero nakapag-deliver ka, yung kayabangan mo hindi umabot doon sa puwet, sinabihan ko. Totoo naman nakapag-deliver ka. Tapos yung panalo mo, nag-congratulate pa ako. Pero yung tungkol sa suspension, totoo din yun. So bakit magalit ka? Gusto niya puro lang positive yung yung i-report tungkol sa kanya. Hindi naman pwede. Kung sino ka ba na mag-dictate sa akin na Si Tata na or si Jason? Nandito pala si Doc J. Attorney, nandito si Doc J. Si Tata mismo, si Tata kana si Junrel, di ba? Mo man Tata. Oo. Gipugnan si adtong medyo taason ang ilang kauban, tulo mo sa kabuo. Si Ryan po, attorney. Ryan ang pangalan nato, Ryan. Ako kailan niya siya ni pug siya ayaw kay murag siya ka iyan akong dapugon ba kay murag sa una pa kuno ko sige pandaot niya. Kung kumandaot, masuko siya anang kuan kanang i-report na tong overweight ana gani. Ang ilang kuno mga silingan, nagsumbagay kuno silang Jason dito sa Amerika tungod nako. Katong nitawag si Sean Gibbons kay niingon kuno kog mikakak si kasi kumang kumingon mikakak nga kailamon ko nimo nung kaisog nimo, kusog kag kumo pero ayaw pagbuot unsay akong wag kang magano kung ano yung i-report ko. Sinabihan ko siya dahil media ako, reporter din ako. Bakit sino ka bang mag-ano sa akin mag-dictate? Sinabihan ko siya tapos medyo galit siya. So nagalit na rin ako. Yung sinabihan ko, you are a professional licensed boxer. So ako din professional boxing judge. So anong gusto mo? Pinaano ko na siya dahil pag mukhang na rin ako napikon na rin ako kahapon Kita kayo in person pala. Ay hindi ko alam yan. In person doon sa gate 91 sa Narita. Pauwi na ako sa Cebu. Hindi ko alam magkasabay kami Tapos yung nakita ko sila yung dumating na kami sa Cebu, nakita ko na yung mukha nila, mukhang ano ba yun, sa panang nag-uol sa kuan,
Dismayado na. Dismayado. Yung nag-doon, dismayado sila. dismayado na yung mukha nila. Dismayado sila. Yung nabasa na siguro nila, yung ni Jim na siyasat na 1 year yung suspension. Sa akin, 6 months lang. Galit na 6 months, tapos 1 year na pala. So, totoo na yun dahil yung Jim legit naman yun. So, baka nagalit siya doon dahil 6 months lang. So, doon sa 1 year. So, na talaga. So, wala na. Oy, nandito na si Pau. Pau, magandang gabi, Pau. Welcome na si Pau. Pati si Pau Salud. Minensyon nila kahapon. Gusto raw lagyan ito ng gripo. Sinabi na sa akin, pareho kayo ni Pau. Wala. Ito wala. I wanted Attorney. to passions are high but I hope cooler heads should prevail. Yeah, pero sabihan mo yung mga mga trolls. Po. Sa trabaho lang naman eh. I mean, relax nga. Grabe atake. Yung iba meron talaga mga bro Diego, meron talagang mga bashers. Alam ko naman kung sino yun eh. Pero I mean, lahat dinadamay nila kahit yung mga nagtatrabaho ng ayos eh. Uso naman talaga asarang wag lang below the belt. Meron talaga mga Tsaka totoo naman na hindi sila makatanggap ng ng negative ng objective criticism. Hindi nila kaya. But you know that's what people want. That's how they make bread. Yeah, no problem. But this is how we make bread as well as media. So why do they have to treat us? Ganon. Takutin lang naman. I mean, we wanna support. Alam ko lahat naman dito we wanna support everyone eh. Diba? So, ang pangit, siya ang napapapangit eh. Kasi kami, talagang magsasalita kami ng ganun. I mean, I wanna support him. Pag nung nanalo siya, sabi ko, immortal. Kasi sino ba naman makagawa nun? Akala mo mamamatay na sa weigh-in. Sabay bilang nanakot niya yung kalaban niya. That's grabe talagang galing yun. Bro Pao, nakita mo na ba yung second weigh-in? Nakita ko rin. Nakita ko lahat. Yung mga nagsisend sa akin, di ko na nga kayang i-content lahat eh. Minsan may mga nagsisend sa akin mismo doon sa Team Casimero eh. Pero Tapos ka na mag-live, Pau? Sa basketball? Tapos ka na? Tinapos ko. Naglangya kayo eh. Nakaririnig ko yung konti. Puchan. Sabi ko guys, tapusin ko. Pero wala naman yatang daya doon. It doesn't look like na may pandaraya kasi you can see the shadows under the feet. Yeah, hindi ko na kinontent dyan. Although it's just speculation. The reason why it's happening is because of yung history nga. Kaya parang history niya ng way in. Everyone has, nagdududa na. Yeah, unfortunately. Ganyan talaga. Unfortunately. Yeah. Yeah, ako, ako, si attorney, I mean, may history din kami niyan, pero nagkaayos kami. Okay na kami. Isa ako sa vlogger na literal na pinaiyak niya. Pero ako, nag-apologize ako for the things that happened. Because I know when I made a mistake, although hindi talaga ako nagsasalita. I mean, literal. Na pinuntahan ko siya sa Cebu to maayos. Pero, yun na nga, medyo, sorry to say, medyo, medyo pag hindi ka kaya tumanggap ng negative at saka, ayaw mo patrabahuin yung ibang tao, wag naman ganun, trabaho namin yun eh. Medyo yung mayabang. That's totoo naman yung statement. And that's very unfortunate. Pati yung mga fans. Wala naman akong pangalam kahit i-bash nyo ako ng i-bash, report nyo ako ng report. Attorney, baba ka muna, attorney, tapos balik ka. Kasi nawala ka eh. Nag-block out yung mo eh. Okay, pwede mo siyang i-kick tapos balik siya uli. Ganun. Sige, i-kick ko lang siya. Sabihin mo lang siya na balik siya uli. Balik ka balik ka, attorney, kikick ka ta. Kasi nag-error eh. Nag-error yan. Baka nalobat. Anyway, I hope magbago, no? Kasi kung hindi, masyado nang sisikip ang mundo. Nalulungkot nga ako sa totoo lang. Kuya Stephen, Nimuel, Lebron, nalulungkot ako. No? Napadamdanan ko din, nalulungkot ako dahil sa halip na nagse-celebrate ngayon si Casimero, ito yung nangyayari. Kasalanan din naman nila, hindi nila matanggap. That's very unfortunate. Exactly, bro. Yung sulat ni Attorney Ligas, masanksyonan tapos ma-independent suspension, hindi malaman kung kailan malilip yung suspension na yun. Yun ang pinakamasaklap doon, Sir Pau. Kasi kahit anong gawin, hindi makakabalik.
Si attorney na bahala dyan. Pantay mo na bro. Yan. Ayan na si attorney. Welcome back, attorney. Tumawag kasi si Homer Sison. Pero tama naman si Pao, no? Yung pati si Pao minensyon nila sa akin kahapon, galit sila. Parang ganun. Ang gusto lang kasi nila, tama si Pao, yung positive. Pero yung mga masama sa kanila, hindi na gusto na i-report, parang ganun. Hindi naman pwede dahil importante yung katotohanan.